Ang ating usual gang, si JP, si Chiza, ang aming bagong recruit, si Ja, na na-hold sa immigration, si Carl, si Yashi. Look at the camera! You look at the camera, you say hi. Si Irish. Hello. At si Justin. At wala si Jenny. At ako pa pala. Okay, let's go. Hello. Hi guys! Good morning. Ito na yung first full day natin sa Jakarta, Indonesia. Ito yung mga itinerary natin for today. Actually, nandito na kami sa first one, which is yung Jakarta Cathedral. Inaantay lang namin sila Carl dito. Yeah. Nag-grab lang kasi kami. Mura lang yung pamasahe guys. Nasa 65 pesos lang yung pamasahe. Mga ano rin yun, mga 10 minutes na biyahe. Tapos, apat na kami doon. So maghati pa kami 65 pesos na pamasahe. Okay, and then after nitong Jakarta Cathedral, pupunta kami sa Istiklal Mosque. I think around the area lang naman siya. So baka walking distance lang, we'll see. Si Jenny kasi yung gumawa ng itinerary. Shout out to Jenny. Na hindi sumama ngayon kasi nasa Malaysia na siya. Tabi-tabi lang yung itinerary na ginawa niya. So talaga nag-research siya ng malala. And then next is yung National Monument. I think yun yung malaking parang Luneta Park sa kanila, yung National Monument. Tapos we're gonna have a lunch sa Sarita Mall. And marami dong local food na tawag doon, parang food court sa baba. So we'll see kung ano yung pwede natin makita and makain na mga Indonesian food. After no Sarita Mall, pupunta tayo sa Murugan Temple. Ito yung parang Thailand, Indian-inspired na temple dito sa Indonesia or dito sa Jakarta specifically. We're gonna have a dinner sa Starry Sky Seafood and pupunta tayo ng Batavia Peak. Yung Batavia Peak, yun yung Singapore-inspired naman na parang Marina Bay Sands, ganun yung view. Yeah, that's gonna be it. We'll see kung papupuntahan natin lahat for today. Ito na yung entrance nung Jakarta Cathedral. Tinayo siya noong 1901. Today is Sunday, kaya siguro may mass. Ito na sila. Papasok na yung pare. Ang galing no, kasi usually diba ang Indonesia is a Muslim country, pero merong Catholic church dito sa mismong Jakarta. Ang ganda niya no. Ano siya, Gothic Catholic church. Kaya yung design niya parang siyang castle. Ang ganda nung church niya mismo. Mamaya pasok tayo. Tingnan natin. Ito yung pinakaharap ng church. Ayan. Ito yung parang mga seminaryo. Try natin pumasok kung pwede pang pumasok. Pumasok na kanina yung mga pare. We'll see. Tara. Okay, hindi kami nakapasok. Kasi pag nag-start na yung mass, bawal ka nang pumasok at bawal ka na rin lumabas. Pero aircon yung loob in fairness. Tara. Picture muna kami dun sa pinakaharap and then we'll go to our next destination. Holy water nila ganito. Ayun, holy water. Cute! Alright, we're done here sa Jakarta Cathedral. Ayan, nagpicture lang naman kami. Okay, next stop, itong Istiklal Mosque, the largest mosque in Southeast Asia. Andito lang, kasi tatawid ka lang doon sa pinaka-entrance. Ito na yung mosque. There! That's it. That's the mosque. Tara, pasok tayo. Meron palang magandang spot, photo spot dito sa labas ng mismong mosque. Pag nandun kasi park nila hindi ka masyado makapagpa-picture. Pero dito, katapat nitong mosque, saka nitong itong church, ayan, pwede ka mag-picture dito. Dito kami nakapag-withdraw ng pera sa may BSI. Ang tawag sa BSI ay Bank Sharia Indonesia. Dito kami nakapag-withdraw. Ang maximum, maximum 1 million. Nasa around 3,500 pesos. Ang charge ay 96 pesos daw yung charge. Pero okay na, no? Pero mas okay talaga pang GCash sana. Parang mga 20 pesos, 30 pesos lang. Pero okay na kasi pangatlo na ba? Pang-apat na ATM namin na try. Dito lang gumana yung card namin na BPI.
yung GCash at saka GoTime hindi gumagana. Dito na kami sa may tourist center, kaso naka-break time, 1 PM yung next na schedule. So, wait na lang kami. An oras na lang. 12:36 na ngayon. So, antay na lang natin. Dito sa likod ng mosque, maraming mga ano dito. Kainan ata ito. Or mga bilihan ng something. Mga souvenir, ganyan. Dito kami sa isang store. Nag-check kami ng pwedeng souvenir. Lahat daw dyan is 35K. This is magnet. Ito mga keychain yung iba. So far, ito na yung amin nabibili. 3, 4, 100. Pero sobrang dami nila guys. Marami ka na mabibilhang, mabibigyang kamag-anak o kahit yung kapitbahay mong chismosa. Pwede mong bigyan. Nakabili kami dito guys ng mga t-shirt. Ganito. 3, 4, 50,000. Pumapatak na around 60 pesos lang isa. Ganun. Marami pa silang ano dito. Naghahagal pa sila kung ano yung mga dapat bilhin. At ako yung nakaupo lang dito, no? Diyan. masyado maaga yung... Ito yung upuan ni ate. Pero inasikaso niya yung mga kaibigan ko kaya. Upo muna ako. Nakakapagod. Ang init. Ayan, nagkipaghagal pa sa kanila si ate. Ikaw kanina ka pa daw video mo daw tinatandaan. Ano oras pa lang? 12:16. So baka maghanap na rin kami ng lunch dito around the area. Pero ayan, papahangin muna ako dito kasi ang init sa labas guys. And sila, bumibili. Si Justin, bumibili. Ayan. Mura lang dito yung mga ganitong quality. Yung mga ganyang quality. Ay, yun diba yan? At mga ganyang quality nasa 35,000 rupiah. Nasa around ano lang siya, 120 pesos. Okay na yung quality nun. Compared dun sa binili ko na parang sort of pang bahay lang kasi manipis lang siya. Nasa 50,000 rupiah which is around 174 pesos each. 174 pesos yung equivalent niya. Tatlo na yun. Pero pag mga ganito na medyo makapal yung quality, mga ganyan, saka ganyan, yan, nasa around 35,000 rupiah. Yan, sobrang mura dito. Tapos si ate, may nakausap kami ditong Indonesian siya pero hindi siya local sa Jakarta. Tourist lang din siya, galing siya sa ibang provinces ng Jakarta. Tinutulungan niya kami mag-translate dun sa mismong tendera kasi nga hindi siya masyadong marunong mag-English. So super helpful, sobrang friendly ng mga Indonesian. Kahit yung mga babae doon kanina na mga Muslim, yung kaninang madaming lumalabas sa mosque, super friendly nila. Like pag gumiti ka sa kanila, ngingitian ka nila, ganun. So far na-enjoy ko yung vibe ng Jakarta, Indonesia. Andito na kami sa orientation room. Orientation room? Tapos kailangan mo mag-register dito sa tourist registration. Kahit isa lang yung mag-register. Ang dami namin guys. Ano oras na? 1 PM na. Pero ang dami namin kasama. It's a tourist group. Tapos sabay-sabay kami siguro papasok dun sa loob. Follow the leader ang nangyayari dito guys. Eto si Kuya, kita niya ba si Kuya? Ayan, nasa una. Siya yung magtutour sa amin. Mga 20 minutes lang daw. Yan, take off your shoes daw. Kaya meron kaming ganito. Kaya meron kaming ganyan. Let's take off our shoes. This mosque is the third in the world in capacity because this mosque can accommodate for about 200,000 people. Now, the name of this mosque is Istiqlal, and that is in Arabic, and the meaning is independent, freedom of independence, because this mosque is the one of two monuments of Indonesian independence beside the national monument. Summarize ko ng konti yung mga sinabi ni Kuya doon sa explanation niya kanina about dito sa mosque. So ginawa daw ito noong 1960 or 1961. This is the third largest mosque in the world. Yung dalawa doon, yung nasa Saudi Arabia. Tapos yung pangatlo is ito. And yung 12 pillars, nakikita yung 12 pillars, it symbolizes daw yung birth ni Muhammad. Pag nagpre-pray daw sila, laging hiwalay yung babae saka yung lalaki. So dito sa side na to yung babae, and then sa side na yun yung lalaki. And then this is the second largest mosque in terms of capacity. Kasi it can accommodate daw 200,000 people. Diba sobrang laki kasi 200,000 people yung kaya na i-accommodate. Okay, picture muna kami.
and we call this beduk, B-E-D-U-G. And we use this beduk, we use this drum, we use this like marker call to pray, to calling a people like an alarm. Then call to pray. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Everyone, please come closer here. 2 times in a year, just in our big celebration, Eid Mubarak or Eid al-Fitr and Eid al-Adha. And when we are praying in here, we are standing on the line and always facing to Mecca. This is Mecca direction, 1 square for 1 person. One square for one person, and we use the little prayer mat. When we are praying in here, we bring the little prayer mat. We call it sajada, and we put the sajada in the square, and we are praying together. One more thing, there is Jakarta Cathedral, the Catholic Church, and so close with this mosque because this is the symbol of harmony in religion. Indonesian government was built this mosque just closer to the cathedral because we want to show that Islam, Christian, and the other religion, we are always living togetherness. This is a symbol of harmony. As we know, in Indonesia there are 6 religions: Islam, Catholic, Protestant, Hindu, Buddha, and Confucius. And we are always living in peace. And this is the symbol of each other. Thank you so much. We are finished. Okay, we're done here dito sa mosque. Sobrang ganda. Marami kang matututunan. At one of the locals talaga yung mag-explain ng mga bagay-bagay dito sa sa mosque. Again, libre lang siya. Ang medyo kailangan nyo lang tingnan is yung schedule. And si Kuya, yung tour guide, sobrang bait. Siya talaga yung siya talaga yung proactive na mag-offer na picturean kayo. So kahit siguro solo traveler, hindi kayo mawawalan ng picture dito kasi si Kuya, i-approach nyo lang yung tour guide. Super bait. Okay, let's go to our next destination. Okay, next destination is National Monument. Sabi ko sila National Museum, hindi. National Monument. Medyo madaming military na nandito, no? Kasi siguro, di ko sure kung ganito talaga yung usual na scenario or usual na situation. Pero kasi diba may mga nag-rally nga across Jakarta. Part nung mga rallies nila is yung dito sa Central Jakarta, saka daw sa East Jakarta, sabi nung receptionist dun sa hotel. Pero so far okay naman, inabutan lang kami ng ulan. Tapos nagsumilong kami dun sa parang tent ng mga sundalo. Mababait naman, pinaupo naman kami. Medyo tumila na. Pipicture lang kami dito saglit sa National Monument. And then we'll go to our next destination. Let's go. Itong National Monument, it was built down noong 1961 and nag-open noong 1975. Dun sa baba nun, dito sa baba niyan, it's a museum. So try natin if ever pwedeng pumasok. And itong National Monument, daw siya, as it symbolizes the Indonesians' fight for independence. Itong structure na to is 132 meters. And yung pinakataas, kita nyo ba? Yung pinakataas na yan, siya, made out of 50 kilograms of gold. Grabe, 50 kilograms of gold. Hindi ko sure kung totoong gold. Ayan, medyo tumilan na rin yung ulan. So, good choice na umalis na kami doon and magpicture dito sa National Monument. Try natin pumunta doon sa museum doon sa baba kung anong mga ganaps. And we'll take a picture. Then, let's go to our next destination. Okay, papasok tayo ng museum. Bali, ang binili namin, itong tourist card
or Jack card yung tawag nila is 30,000. Tapos yung pinaka-entrance dun sa museum kasama dun sa taas is 24,000 each. So yung 24,000 each kasama dun sa entrance ng museum, dun sa top nung monument, and then yung parang bicycle around the monument. Super sulit, no? Tara, let's go. Okay, nakatawid na kami sa barricade dito. Pumunta lang kami doon, nandun yung ticketing booth, tapos bumaba kayo doon sa underground, and then bili kayo ng ticket, and you're here. Okay, pasok tayo sa loob. Ito na guys yung observatory. Medyo maliit lang siya, like super liit lang. Pero okay na lang, ganda ng view. Mahangin, ganyan. Tapos ma-fog. Hindi ko sure kung fog siya or smog. Pero ayan, anong oras na ngayon? 3:22 PM. Hindi naman masakit sa skin yung araw. Pero libutin ko kayo sa mismo observatory. As in, super liit lang yun guys. Ayan, isang square lang siyang ganyan. Ayan. Yeah, 360 degree view naman siya ng buong Jakarta. And that's it. Yun na yun. Yun na yung view nun. And there you go. Ito na yung pinanggalingan. Sobrang liit lang niya guys. Pero again, maganda yung view niya na. Like, okay. Ayan. Tumutong na ako dito. And this is the view of Jakarta, Indonesia. Ang ganda. Tapos meron dito ang telescope na pwede mong tingnan. Tapos na kami dito. wala pa kaming 10 minutes. Wala pa kaming 5 minutes ata. Parang ganoon, like wala pang 5 minutes tapos na kami. Nalita naman kasi, tapos hindi maganda yung angle pag mag-picture kasi may rehas. So parang ka nasa terrace mo lang ng bahay. It's not giving. Not giving what? It's not giving. It's giving terrace. Oo, ang attacker. It's giving rooftop. So ayan, mura lang naman, 105,000 rupiah yung pamasahe. Entrance fee, 105 lang. So magkano lang yan? Ilalagay ko na lang yung conversion sa link. Ay, dyan sa screen. Bababa na kami. Okay, we're done here sa National Monument. Let's go na sa mall. Anong oras na? 3:30. Di pa kami nagka-lunch. Tara. We're here sa sa go-kart. Libre lang to kahit hindi kayo bumili ng ticket actually. Mag-aantay lang kayo dito. Okay, let's go. Tatry namin mag-bus via Transjakarta, the largest bus system in the world. Okay, try natin paano sumakay. Let's go. This is yung station. Hindi ko alam kung anong station yan. Ito yung Transjakarta. Paano kaya to? Pwede kayang cash or card? Feeling ko kailangan ng card. So paano tayo bibili ng card? Magtanong tayo. This is our lunch. Anong oras na? 4:44. Magka-alas 5 na. Ito pa, kaka-lunch pa lang namin. Ano to? Nasa around 200 pesos. Tapos only drinks na siya. Ang pangalan niya ay ito. Bantu Kita Jadi Lebiha Baikya. Hindi yan. Ay, hindi ba yan? Mangkok. Promo. Ay, sorry. Ang pangalan niya, kakat ko na lang, no? Ang pangalan niya ay Mangkokku Stir Fry. Tama ba? Oh, yan, mangkok. Tapos kain muna kami. Okay, we're done na dito sa Serena Mall. Ayan siya. Maliit lang siya, pero parang medyo kind of luxury yung mga binibenta. Pero nakapag-shopping kami.
tatlong t-shirt, naka-discount siya. So around ano lang, 400 pesos, dalawa na. Tapos yung kay JP, naka-discount din. 200 pesos lang. Plain shirt lang naman siya, pero naka-discount. Okay, ang next pupuntahan natin is Murugan Temple. Medyo malayo siya dito sa city. Nasa West Jakarta. Nasa around 40 minutes yung biyahe. And mag-grab lang ulit kami. Ito na siya, yung grab. Nasa around 200 pesos na yung pamasahe. Tapos hati pa kami tatlo dun. Tara, antay up yung grab and let's go sa Murugan Temple. Tara. We're here na sa Murugan Temple and unfortunately under construction. So sarado siya, walang hindi pwedeng pumasok yung mga general visitors like us. Walang sinabi si Kuya na guard until when siya sarado. Hindi naman kasi updated din yung nasa Google Map or yung nasa online. Kung bukas siya, kasi nakalagay sa online, bukas siya until 8. Pero yeah, unfortunately sarado siya until further notice daw kasi nga under construction or nire-renovate yung mismong temple. So yeah, unfortunately sarado and ito lang yung itsura niya sa labas. Maganda naman. Umabot din ng parang 40 minutes yung biyahe. Pero again, sobrang mura lang ng price nung pamasahe namin. 200 pesos lang, around that price, tapos hati pa kami tatlo. So yeah, let's see kung ano pa pwede namin magawa for tonight. Tara. Alright, this would be our last stop for today. Itong Batavia Peak. Ang sabi dun sa napanood ko sa TikTok, ito daw yung parang Singapore-inspired na Indonesia. So, meron ditong fountain show, I think. So, let's see kung ano yung pwedeng ganaps dito. It's giving MOA vibe. MOA vibe yung atake niya, oo. Kasi medyo siya, parang medyo outskirt ng Central Indonesia or Central Jakarta. Tapos siya, man-made island. Tapos may mga maraming restaurants, ganun. Promise, para talaga siyang para talaga siyang MOA ang atake. Okay, tara, let's explore. Alright, I think that's it. Thank you for watching today's video and I'll see you next time. Bye!